tumunog pang Shopee, hindi naman po dapat sa worship ng Panginoon yun. So, kung anything that will distract us, please refrain from going to our comfort rooms unless po very necessary. Kasi nakaka-distract po yung patayo-tayo natin. And also, refrain from talking to your seatmate. We are worshiping our true and living God, and He asks us that we focus on His message, on the message of His Word this evening. Okay po, nawa po wala pong distractions, and I pray that everyone here will be focused to the listening of God's Word. And may I call the President of Simkai and our preacher this evening, Brother Benji Serapkan. Amen. Good evening po sa ating lahat. Ay, tulog po yata kayo. Good evening po sa ating lahat. Amen. Sige po, tayo lahat at tayo po mag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po sa ating mga bisita. Salamat po sa inyong pagtugon sa paanyaya. Ano po? Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible in the book of Luke, chapter 9. Luke chapter 9 verse 51 up to verse 56. Sige po, makisuyo po sa mga bisita po natin. Pakisyalan po natin ang Bible. O pakitulungan po natin silang maghanap. Kung nandyan na po lahat, say aloud, Amen. Amen. Basahin po natin responsibly. I will read verse 51. Congregation responds on verse 52, and on the last verse 56, basahin po natin ng sabay-sabay. Amen? Amen. Luke chapter 9 verse 51. The Bible says, "And it came to pass, when the time was come, that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem. And sent messengers before his face, Verse 53, and they did not receive him because his face was as thought he would go to Jerusalem. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, the God of the bonfire will come upon them, which should have given us the sleep. Verse 55, but he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of. 56. Amen. Papuri po at salamat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po sandaling pumikit at manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat pong muli sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin upang kami po ay makapakinig ng inyong salita. Salamat po sa inyong awa at biyaya po sa bawat isa po sa amin na kami po ay dinala niyo po dito sa inyong bahay, sambahan po Panginoon. Salamat po sa bawat isa na naririto po Panginoon. Salamat po sa pagpapala at biyaya po Panginoon at aming pong dalangin sa inyong salita na aming mapapakinggan sa gabi pong ito Panginoon ay maging pagpapala sa bawat isa po sa amin Panginoon, especially po sa aming po mga bisita. Nawa po, mangusap po ang inyong salita at hindi po sila umuwi ng empty-handed po Panginoon. And we're praying for the Holy Spirit na gumawa po sa amin sa gabi pong ito. At nawa po Panginoon, kay lamang po ang maiataas at kami po ang mababa po Panginoon, kay lamang po mapapurihan. Patawad po sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, makakapuna po tayo. So, ito pong pag-aaralan natin ay patungkol po sa pagpunta ng Panginoong Jesucristo from Galilee to Jerusalem na po. Meron po akong papakitang map lang po sa inyo kung ano yung map ng Jerusalem. So, sige po, no, habang hinahanap po nila, no. So, ang title po o ang theme no, ng ating pag-aaralan, the title of the the title ng pag-aaralan po natin ngayon is the
fulfilling the mission of Christ. Mercy should be prioritized over judgment. No? Main title po nito is Responding to Rejection. Amen. So, meron po ba sa atin dito na nakaranas na ng tinatawag na rejection? Ay, may mga ngiti no? Ang rejection po na ito ay in general, ano po, maaaring sa trabaho, no, o di kaya mga bata, meron silang mga gusto na hindi na pagbibigyan, ano po, o di kaya sa trabaho mo, meron kang project na ginagawa at meron kang pinasa na proyekto pero hindi ito naaprubahan ng boss mo na-reject, ano po. At maraming klase ng rejection sa buhay ng tao na tinaranas natin. Amen? At the question is, ano ang ating naging response to those kinds of rejection? Amen? Or let's say for example sa mga mananampalataya na, no, tayo po ay humahayo, nagbabahagi ng salita ng Diyos, no, tayo ay nag-share ng gospel, nagbibigay ng tracts. Marami po sa atin na yung ibang nabibigyan natin ay hindi naman talaga tumutugon. Amen? Yung iba hindi tinatanggap, yung iba tatanggapin man yung tracts, isisingit lang kung saan. Yung iba gugustutin pa at itatapon kung saan. No? So, medyo masakit sa pakiramdam yun. Amen? Amen po ba? No? At especially, we are sharing God's word to Him. No? Binabahagi natin ng Panginoon sa kanila, but they reject Christ. No? At the thing is, sa mga bagay na nararanasan natin na rejection sa buhay, no? At hindi lang sa buhay, sa ginagawa nating paglilingkod, ano yung ating response sa mga rejection na ito? Amen? Amen? So dito po, sa makikita natin sa ating pag-aaralan, ano po, makikita natin dito from verse 1 up to verse 6, no? Ang Panginoon, sabi dito in verse 1, basahin lang natin ulit. And Jesus, sabi dito in verse 51, verse 51 in chapter 9, ang sabi po dito, and it came to pass, when time was come, that He should be received up. Ibig sabihin po nito, ito po yung nalalapit na ng pagbalik ng Panginoon doon sa Ama o doon sa langit. Amen? Habang siya ay nagmi-ministeryo dito sa lupa o nagmi-minister dito sa lupa, no? Ito yung nalalapit na pagbalik niya doon sa Ama. Nalalapit ng pagtatapos ng kanyang earthly ministry dito po sa lupa, ano po? At sabi po dito, and it came to pass when the time was come that He should be received up. Ang sabi dito, He steadfastly set His face to go to Jerusalem. Pag sinabi pong steadfastly, meaning to say, siya po ay itinuon niya yung kanyang focus, yung kanyang determination para pumunta sa lugar ng Jerusalem. So ayan po yung map natin. Kita natin dyan. No? Pwede ba natin pakita? Yung kabuuan po, from Galilee. Yan. From Galilee to Bethlehem. Pwede bang ipakita ng buo? Yan. Kita niyo po yung Galilee. Yun po yung Galilee. Yung kita niyo po yung Sea of Galilee. Yan. Makikita niyo po yung Magdala, Tiberias, Nazareth. At ang lugar po na gusto patunguhan ng Panginoon ay dito sa Jerusalem. Amen? So balik po tayo dito sa ating nag-aaralan, no? Jesus set His face, His focus to go to Jerusalem from Galilee to fulfill His divine mission. Amen? But before that, no, He shows His love to prepare, He showed His love to the people of Samaria to lodge there, but the Samaritans refused Him or rejected Him, according po sa binasa natin in Luke chapter 9 verse 1 to 51, no, na siya po ay nireject ng mga Samaritan to stay, and His disciples, no, hindi lang po siya inireject, kasama po yung kanyang mga disipulo, no. So, ating pong talakayin, ano nga ba yung ating matututunan sa talatang ating pong binasa. Amen po. So, ang tanong po kanina, have you ever been rejected?
no? And those kinds of rejection, and how did you respond into rejection? Amen? Amen po, nandiyan pa po kayo. No, dito po sa tinalakay natin in verse 51 to verses 56, makikita po natin yung mga tao o main subject na tinutukoy po dito, na which is first, ang Panginoong Jesucristo, which is the Savior. Second, yung kanyang pong mga disipulo, no, o yung kanyang mga disciples, the followers of Christ, the believers, no po. And the third, the people of Samaria. Ito po yung mga unbeliever. Amen? As mentioned in our topic, ano po, in Luke chapter 9, verse 51 up to verse 56, no? As we see believers, followers of Christ, God command us to love one another and to tell the unbeliever about Christ love towards all the people. Amen? Especially po sa mga mananampalataya, tayo po ay inutusan ng Panginoon na ihayag yung kanyang salita. To go, no? To share the gospel. Amen? And ang sabi po dito, that He gave Himself for us to remission of our sins, no? Many people will reject us. No, maraming tao na i-reject tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Or refuse us. Many people will not listen to us. Amen? Sabi nga ni Pastor Jay kanina, susunod lang sila sa sinner's prayer o sa panalangin. Pero hindi naman talaga sila totoong tumanggap sa salita ng Diyos. Amen? No? And by that, sometimes we feel angry when people refuse to listen or to reject Christ in their life. Amen? Minsan talaga, hindi mo maiwasan, sumama yung loob mo. Bakit itong mga tao na to ay itinatanggi o hindi tumatanggap sa Panginoong Jesucristo? Maybe on their own belief, sa kanilang sariling paniniwala, or maybe talagang hindi nila nalalaman ang katotohanan patungkol sa Panginoong Jesucristo. Hindi nila nalalaman, katulad ng mga tao dito sa lugar ng Samaria. By the way, ang lugar po ng Samaria is part po siya ng Israel. Hindi po siya hiwalay sa Israel. No? Nga lang po, nagkaroon po sila ng malalim na history between Samaria and Jew people back then nung lumang kapanahunan pa po in the Old Testament. Kaya po nagkaroon ng separation, Northern Kingdom, Southern Kingdom, nahati po yan ang lugar ng Israel. Ano po? At medyo malalim po na pag-aaral po yan. Ano? At yung lugar po ng Samaria ay sinako po ng Assyrian Empire. At nagkaroon po sila ng sarili ng mga Diyos-Diyosan, may sarili na po silang kanya-kanyang sinasamba o pinaglilingkuran na hindi naaayon sa salita ng Diyos. No, meron po silang mga rebulto, no, meron po silang mga bata na sinusunog. Po, kung pag-aaralan po natin yan, napakalalim po yan na pag-aaral. Pero the main thing po is, ang lugar po ng Samaria is part po yan ng Israel. Amen? At ang mission ng Panginoon is go to the lost sheep of the children of Israel. Amen? And yan po ay kasama sa mission ng Panginoon. No, habang siya po ay papunta ng Jerusalem, imbis na po, marami pong tao papunta ng galing po ng Galilee, pupunta po sila dito sa Jerusalem, iniiwasan po nila ang lugar ng Samaria. Yung iba po sa kanila ay dito po, kung makikita nyo pong itong river na ito, dito po sila dumadaan. Amen? Iniiwasan po nila, asan na ba yung Samaria? Asan ba? Asan ba yan? Asan ba yan? Ayan. So, iniiwasan po nila yung lugar na yan. Bakit nga po? Dahil nga po sa meron silang malalim na ugnayan, ano po, o history ng Samaria between Jew and Samaria o Samaritan. Amen? Ang ginagawa po nila, yung iba dito sila dumadaan, papunta po dito sa Jerusalem. Asan ba yung Jerusalem? Galing po doon, papunta dito ng Jerusalem. Ano po?
Pero makikita po natin na ang Panginoon ay mas pinili niyang dumaan dito po sa ruta na ito. No? Bakit? No po? Bakit po mas pinili ng Panginoon na dumaan sa route na ito? No? Ibig sabihin, makikita po natin yung plano ng Panginoon. Yung pagmamahal ng Panginoon sa mga taong hindi naniniwala at nananampalataya sa Kanya. Amen? At ganoon din po sa atin, may plano at inibig din po tayo ng Panginoon. Amen? Amen po? No? So, sabi dito, but instead having the Spirit, sabi po dito, no, but instead having the spirit of wrath, ito po yung response, ano po, kung paano tayo mag-response. Makikita natin dito sa ating tinalakay, inutusan ng Panginoon itong kanyang mga disipulo o yung kanyang mga messenger. Dito po in verse 52, sabi dito, and sent messenger before his face, no, and they went and entered into the village of Samaritans to make ready for him. Amen? So, ibig sabihin, bago po pumunta ang Panginoon sa lugar ng Jerusalem, nagsugo muna siya ng kanyang mga mensahero o kanyang mga disipulo to prepare his way. No? I-prepare yung kanyang tutulugan, yung kanyang tutuluyan, yung kanyang makakainan, at other things na kailangan pang ihanda para sa pagdating ng Panginoon. But unfortunately, pagdating po nila doon ng mga messenger, in verse 53, and they did not receive him. No, hindi po nila ito itinanggap. At ano po ang kadahilanan niyan? Because his face was though he would go to Jerusalem. Dahil nakita po nila na ang hangarin po ng Panginoon ay papunta ng Jerusalem. Amen? But aside from that, tulad po ng sinabi ko kanina, being a Jew and being a Samaritan, they have a malalim na history, no po, o malalim na alitan o malalim na pangyayari po dyan, tulad ng binanggit na po natin kanina. Amen? And in verse 54, sabi po dito, verse 53, balik po tayo, and they did not receive him because his face was though he would go to Jerusalem. And verse 54, and when his disciples, makikita po natin dito, and when his disciples, buksan niyo po yung Bible niyo, sabi sa verse 54, sino po yung disciple na yon? James and John saw this, they said, ito po yung naging response nila ng kanyang mga disipulo. May makikita po tayong dalawang klaseng response. No? Response ng kanyang mga disipulo at response ng Panginoong Hesukristo. In verse 54, sabi po dito, and when his disciples, James and John, saw this, so nakita po nila yung pag-refuse o pag-reject ng people of Samaria o the Samaritans sa Panginoong Hesukristo, ano po yung kanilang ginawa? No? They said, kinausap nila ang Panginoong Hesukristo, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias? No? Kinausap nila ang Panginoon na magpaulan ng apoy upang sila ay masunog, tulad nung ginawa ni Elias in the Old Testament. Amen? At makikita po natin ang sagot ng Panginoong Jesucristo in verse 55, but he turned and rebuked them. No? Nirebuke niya po yung kanyang mga disipulo. Amen? At ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ye know not what manner of spirit ye are of. Amen? Amen po ba? Ibig sabihin po niyan, sabi po ng Panginoon, hindi nyo nalalaman kung anong klaseng espiritu ang meron kayo. Amen? The question is, what kind of spirit that we have right now? Do we have a spirit of love? Do we have a spirit of mercy?
as Christ? Amen? Or do we have a spirit of anger, like what the disciples did? Ang kanila pong naging response into rejection is anger, wrath. Amen? And ang sabi po ng Panginoong Jesucristo in verse 55, "Ye know not what manner of a spirit ye are of." Amen? Makikita po natin in verse 56, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, "For the Son of Man is not come to destroy man's life." Amen? Hindi napunta ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo to destroy man's life. Ngunit ano po ang pakay ng Panginoon? But to save them. After that, ano po ang sabi? They went to another villages. Amen? Naunawaan po natin? Amen? So ano po yung mga makikita natin dito sa ating binasa in Luke chapter 9 verse 51 to 56? No? Number 1, makikita po natin dito the determination that number 1, ano po? The determination of Jesus to fulfill His mission. No? Nandun po yung kanyang determinasyon para tuparin yung kanyang mission dito sa lupa. Amen? Makikita po natin na sinabi po dito in verse 51, "And it came to pass when the time was come that He should be received up, no? He steadfastly set His face." Meaning po niya, steadfastly set, ibig sabihin po, itinuon niya po yung kanyang focus, yung kanyang atensyon patungo ng Jerusalem. Amen? Naunawaan po natin? Ibig sabihin, meron pong goal ang Panginoon, no, to fulfill His mission in this earth before He go back in heaven. Amen? Naunawaan po natin? No? Ano pong makikita nating katotohanan dito o biblical truth sa ating pinag-aaralan in verse 51, no? The biblical truth is Jesus was fully committed to fulfilling God's redemption plan through the cross. Amen. Alam niya na po yung mangyayari sa kanya papunta ng Jerusalem. Alam niyang mahihirapan po siya doon. Alam niya pong ipapako siya sa krus. Alam niya pong mamamatay siya. Amen. But still, sinet niya po yung focus niya na tumuloy pa rin. Why? To fulfill His mission. Amen? Wala po siyang takot. Amen? Siya po ay willing na sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen po ba? No? Ano po ang application natin dito? No, obedience to God's will requires commitment. No, ang pagsunod sa Panginoon ay nag-require ng commitment. Hindi po ito susunod tayo ngayon lang and in the next day hindi na po tayo susunod. Hindi po ngayon mag-church tayo, sa susunod hindi na po tayo mag-church. Ito po ay commitment sa Panginoon. Ang pagsunod sa Panginoon will requires commitment. No? Even in the face of suffering. Ibig sabihin po niyan, kahit tayo po, lahat naman po tayo may pinagdadaanan. Wala po sa atin dito na walang pinagdadaanan. Amen? Meron po tayong kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay. May kanya-kanya po tayong sitwasyon. But bilang mananampalataya, amen, we have a commitment to Christ as well. Amen? Sa trabaho nga natin, di ba, kahit na hirap tayo, sumusunod pa rin tayo. Takot tayo makaltasan, takot tayong mga pagalitan, and so on and so on. Amen? Kahit ang hirap, ang layo-layo, nagdadrive tayo, kahit ang init-init, amen? Gumagawa tayo ng paraan. No? It requires commitment. Like what Christ did in verse 51. Amen? Number 2, the love of Jesus to Samaritan
in Luke chapter 9 verse 52, no? Luke chapter 9 verse 52. No, makikita natin na papunta sila ng Jerusalem, but he chose to go to Samaria. Amen. Dahil alam po ng Panginoon, ang mga tao dito sa lugar ng Samaria ay walang pagkakilala sa Diyos. At ang gusto ng Panginoon, bago siya bumalik sa langit, sila ay makakilala sa Panginoong Hesukristo. But the thing is, they reject Him. Amen? Amen po? No? Kita natin dito, and sabi dito, and sent messenger before his face, and they went and entered into a village of Samaritans to make ready for him. Amen? So, pumunta po yung mga mensahero o disipulo ng Panginoon doon, but suddenly, they reject Christ. Amen? No? Ano po yung makikita natin dito? Jesus prepares the way for His work. He doesn't act without direction. Amen? Even though na siya ay nireject ng mga tao dito sa lugar ng Samaria, hindi pa rin siya nawala sa kanyang focus, papunta o sa yung kanyang determinasyon na pumunta ng Jerusalem. No? Makikita natin dito yung kanyang awa pa rin dito sa lugar ng Samaria. Imbis na gunawin niya yung lugar ng Samaria, umalis po siya ng may kapayapaan. Amen. Sabi po in verse 56, and they went to other villages without revenge. No? Hindi po sila gumante, hindi po sila nag-revenge, o wala silang ginawa. Tulad ng gustong gawin ng kanyang mga disipulo. Na gusto nilang tupukin ng apoy at sila ay magkandamatay po doon. Amen? Makikita po natin dito yung pagmamahal at yung awa ng Panginoon to the people of Samaria. Amen? And then, ano po yung ma-apply po natin dito? No? The gospel reaches across boundaries. No, minsan kasi may mga boundaries tayo sa buhay. Amen? Minsan, hindi tayo makapag-share ng salita ng Diyos. Kasi bakit? Mayroong mga boundaries. May mga pumipigil. Amen? Pero, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang magbubuwag po doon sa mga boundaries po na yan. Amen? People, sabi po dito, no, the gospel reaches across boundaries. No, as we can see, Jews and Samaritans had deep division. No, may pagka-divide po sila, o nagkahati-hati po sila. But showing God's desire to all people to be included. No, wala pong pinipili ang Diyos na maliligtas lang. No, lahat ng tao pwedeng maligtas, depende sa ating pagkilala sa Panginoon. Depende sa ating pagtanggap sa Panginoon. Depende sa ating pagsunod sa Panginoon. Amen? Maaari tayong sabihin natin tayo ay ligtas na. Amen? Sabihin na natin matagal na tayong Kristiyano. No? Pero ano ba yung nababago sa buhay natin bilang Kristiyano? Bilang mananampalataya? Amen? No? Pangatlo, makita natin dito in Luke chapter 9 verse 53, Jesus rejected by the Samaritans. No, binasa na po natin yan kanina, no? Verse 53, and they did not receive him because his face was though he would go to Jerusalem. Amen? No, makikita, ano pong matututunan natin dito? Faithful ministry often faces rejection. Amen? Faithful ministry often faces rejection. And I do believe marami po sa atin ang nakakaranas nito. Amen? And ano po yung response natin doon? No? Even when intentions are good, kahit na maganda yung intention natin, the rejection ay nandun pa rin. Amen? Maraming taong tumatanggi.
Maraming taong hindi tumatanggap. Maraming taong pinagsasaran tayo ng pinto. But what is our response? Amen? People may reject Christ based on misunderstanding. Amen? Or being judgmental, or being cultural, or differences, or pagkakaiba ng pinaniniwalaan, relihiyon. Amen? Yung iba, ibang paniniwala sa Panginoong Hesukristo. Amen? Yung iba, hindi naniniwala ang Panginoong Hesukristo ay Diyos. Amen? Amen po ba? No? So, people may reject Christ based on misunderstanding or having a different belief. Amen? Number 4, so madali lang po ito, hindi po tayo magpapakatagal na po. Number 4, the disciples' response to rejection. No, makikita natin dito in verse 54, no? Sabi po dito, when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, Panginoon, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them? Gusto mo bang tumawag kami ng apoy mula sa langit to consume these people na nag-reject sa'yo, as Elias did? Amen? Ito po yung katulad ng ginawa ni Elias. Hindi na po natin tatalakayin na po para hindi po tayo masyadong humaba. Ang makikita po natin dito yung response ng mga disipulo into rejection. Sila po ay nagalit. Amen? At nakikita natin dito yung rebuke ng Panginoon sa kanila na bilang mga mananampalataya, no, hindi dapat tayo nag-response ng galit sa kapwa natin, but mercy and love. Like what Christ did on us. Tayo po ay inibig ng Diyos. Kahit tayo ay hindi kaibig-ibig. Tayo po ay kinawaan ng Diyos. Kahit anong tigas ng ulo natin, pasaway natin, ang Panginoong Diyos ay laging naandyan pa rin para sa atin. Amen? Amen po? Amen. No? The disciple responds to rejection. Amen? The truth here is makikita natin, zeal or great energy or enthusiasm or passion without understanding. Kahit anong passion na meron ka, kahit anong energy o enthusiasm na meron ka, without understanding, without wisdom, no, can lead us to harshness, not grace. Nawanawaan po natin. Amen? No? God's people must not confuse divine authority with personal vengeance. Mali po yun. No? God's people must not confuse divine authority with personal vengeance. Hindi po tayo dapat naghihigante sa kapwa po natin. Amen? Hindi po yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? No? Past example, yung ginawa nga po ni Elijah, yung pinabanggit ng kanyang mga disipulo, dito po in verse dito po sa verse 54, ano po? Gusto nilang makonsume ng apoy ang mga taong ito at masunog. Amen? Minsan ganito po tayo sinusunog natin yung mga tao sa puso natin. Amen? Pinapatay po natin yung mga tao sa puso natin, especially kagalit natin, no? Especially yung mga hindi ayaw natin. But we should have mercy on them. Dapat po ay magkaroon tayo ng awa at pagmamahal sa kanila. Amen? At the same time, we are not perfect as well. Tayo ay makasalanan din. Pare-parehas po tayong makasalanan. Wala pong perfecto sa atin dito. Lahat po tayo ay makasalanan
at lahat po tayo ay kinawaan lang ng Diyos at inibig ng Diyos. Amen? Number 5, Jesus rebuked His disciples in Luke chapter 9 verse 55. Nakita natin dito, but nang marinig po ito ng Panginoong Hesukristo, sabi po dito, but He turned and rebuked them. No, nirebuke na po ito si James and si John and said, "Ye know not what manner of spirit ye are of." Hindi nyo nalalaman kung anong klaseng espiritu ang meron kayo. Amen? What kind of spirit have we Salamat po. Salamat po. Ano po bang klaseng espiritu ang meron tayo ngayon? Espiritu ng pagmamahal, espiritu ng awa, o espiritu ng galit, espiritu ng paghihigante, espiritu ng pagkapuot, no? Nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, tayo po ay tinuturuan ng Panginoong umibig. Amen? Sabi nga po ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23, if I'm not mistaken, ano po? But the fruit of the Spirit is love. Bakit love? Nauna yung love. Kasi without love, hindi ka magtatagal. Hindi mo gagawin yung isang bagay without love. Gagawin mo lang dahil kailangan. Amen? Sabi po doon, love. Ano nga yan? Sige, buksan po natin. Galatians chapter 5. Verse 22 to 23. Ang sabi po dito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So nandyan po lahat, itinuturo po lahat. Kung yung love, kung yung joy, paano po mai-spread yun? Paano po yun may express kung tatakpan natin ng anger, ng hatred? Natakpan ng negativity yung puso natin. Yung love na tinuturo ng Panginoon, yung mercy tinuturo ng Panginoon is natakpan na. Anong klaseng mananampalataya po tayo? That's why God rebuked His disciples. Anong klaseng espiritu ang meron kayo? Amen? Amen po, naunawaan po natin. No? Jesus rebuked His disciples. So balik po tayo in Luke chapter 9. No? Luke chapter 9, verse 55. But He turned and rebuked them and said, "Ye know not what manner of spirit ye are of." Amen? So ano pong makikita po natin dito? Jesus correct His followers when their attitude do not reflect His character. Amen? Or Jesus correct us as His followers when our attitude do not reflect on His character. We should be Christ-likeness. No, tayo po ay dapat maibigin sa kapwa natin. Tayo po ay dapat maawain sa kapwa natin. Amen? Hindi tayo dapat nagtatanim ng galit. Hindi dapat natin pinapatay sa puso natin ang mga taong ayaw natin o nakaalitan natin o nireject tayo. Amen? No, Jesus correct His followers when their attitudes do not reflect His character. No? True discipleship requires being led by the Spirit of Christ. We should be led by the Spirit of Christ. Amen? Not on our own knowledge, ang dami na nating alam sa Bible, matalino na tayo, at tayo na yung nasusunod. Wala na yung Holy Spirit. Amen? We should be led by the Holy Spirit. No? True disciples requires being led by the Spirit of
Christ, not other spirit. Spirit of anger, spirit of hatred, spirit of vengeance, and all kind of negative spirit. Amen? That's why the question here na tinanong ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, ye know not what manner of spirit ye are of. Hindi nyo na nalalaman kung anong klaseng espiritu ang meron kayo ngayon. Amen? Not the spirit of pride, anger, or vengeance, but we should have the spirit of love and mercy, like Christ have. Amen? Number 6, no? The purpose of Jesus' earthly ministry. No? In Luke chapter 9, verse 56. Luke chapter 9, verse 56, no, after niya pong i-rebuke yung kanyang mga disipulo, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, for the Son of Man, yung Son of Man po na tinutukoy dito is ang Panginoong Jesucristo mismo, no? Para po sa ating mga bisita. For the Son of Man is not to come to destroy man's life. Hindi na pa rito ang Panginoong Jesucristo to destroy man's life. Ngunit ano po ang kanyang plano sa kanyang pagpunta rito? But to save them. Ang plano po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin is iligtas. No? Especially po sa ating mga bisita. Amen po. Iligtas, saan po tayo ililigtas ng Panginoon? Sabi po ng salita ng Panginoon, tayo po ay makasalanan. At dahil po sa kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa presensya ng Diyos. At ang sabi po ng salita ng Diyos, for the wages of sin is death. Pagbabayaran natin yung ating mga kasalanan sa kamatayan. At yung kamatayan po na yon tumutukoy sa apoy ng impyerno. Amen. Lahat po tayo pupunta sa impyerno, whether we like it or not. Ngunit tayo po ay inibig at kinawaan ng Diyos. Amen. Tayo po ay kanyang iniligtas. Sa pamamagitan siya po, makikita po natin from Galilee, siya po ay pupunta ng Jerusalem to fulfill His mission. Even though alam niya po yung mangyayari sa kanya sa lugar na yon. Siya po ay mahihirapan, no? Siya po ay hihiyain ng mga tao doon. Siya po ay magdurusa. Siya po ay makapapako sa krus. Siya po ay mamamatay. Amen? Pero ginawa niya po lahat yun para po tayo ay magkaroon ng katiyakan ng langit. Para po tayo ay hindi pumunta sa impyerno. Amen? Application po natin sa ating pinag-aralan. No? Jesus remind us that kind of spirit we are to have, one of grace, patience, and mercy. Even when rejected, we are to keep walking in love. Just like Jesus went to another village. Katulad ng ginawa ng Panginoon. Ang kanyang ipinakita ay awa at pagmamahal sa lugar to the people of Samaria. They went into another villages in peace. Amen? Walking in the Spirit of Christ, when rejected, responds with grace. Amen? When offended, act with mercy. When hurt, don't burn bridges o yung mga tulay, no, na nagdudugtong sa kung ano man, pagkakaibigan, pamilya, trabaho, no. We should build the bridge. Amen? No, the Spirit of Christ is not one of vengeance, but salvation. Amen? Para po sa ating conclusion, no, sabi po ng Panginoon, in Luke chapter 23, verse 34, Father, forgive them, for they know not what they do. Ano nakapako po ang Panginoon sa Kristo? At siya po ay hinihiya. At ang
Sabi po ng Panginoon, Father, forgave them, for they don't know what they do. No? May we to set our face toward our calling. No? Are there people o meron po bang mga tao, no, na kayo po ay tinetempt to burn with fire in your hearts o nireject po tayo at sila ay sinusunog natin sila sa ating mga puso o pinapatay natin sila sa ating puso? Amen? No? Kung meron pong mga ganong bagay sa ating puso, we should pray for them. Amen? Bring that spirit to Jesus. Ask Him to fill you with the spirit of kingdom. Amen? So, mahaba pa to. Hanggang doon na lamang po tayo. Papuri po at salamat sa Panginoon. Tayo po tayo lahat. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita na amin na pag-aralan sa gabi pong ito in Luke chapter 9 verse 51 to 56. Nakita po namin doon yung inyong pong determinasyon patungo po sa Jerusalem at sa inyong pong pagmamahal to the people of Samaria na sila po ay walang pagkakilala po sa inyo, ngunit kayo po ay pumunta doon upang maghanda sa inyong pong paparating o sa inyong mission na gagawin through patungong Jerusalem. Ngunit salamat po dahil ipinakita niyo po sa amin na imbis nagalit ang aming ibalik sa mga taong nag-reject po sa amin, instead awa at pagmamahal katulad ng inyo pong ginagawa sa amin po, Panginoon. Panginoon, sa oras na ito, humingi po kami ng tawad kung meron man po sa mga puso po namin na galit o paghihiganti o any kind of bad spirit or negative spirit that we have right now, Panginoon. We are praying po, Panginoon, na pakalinisin niyo po yung aming mga puso, yung aming mga kaisipan at turuan niyo po kami magkaroon ng pagmamahal sa aming mga kapwa at sa mga taong aming nakakasalamuha, mga taong nakakagalit po namin at maibahagi ka po namin sa kanila at sila po ay magkaroon ng katiyakan ng langit ng kanilang kaluluwa pag dumating po yung tinatawag na kamatayan po, Panginoon. Hindi po kami karapat-dapat, kundi salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong awa po sa aming Panginoon at patawad po sa aming pagkukulang, sa aming po mga pagkakasala po sa inyo. At lahat po ng papuri at pasasalamat, binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so salamat sa iyo, Brother Benji, for that devotion. Practically, nagbigay ang there's three practical truths we can see in the passage. We should to be determined to fulfill the task as Jesus did. Determinado ang Panginoon eh. Meron tayong desire sometimes to do. Am I right? Desire natin maging doctor, magkaroon ng bachelor degree, masteral degree. And there is sufferings you will face and you stop doing your desires, your plan to do. So we should to be determined to fulfill our plan, the task, okay, or our desire as Jesus did. That's practical number one. Practical number two, we should not to be retaliate for every rejection as Jesus did. See, if every prayer God will answer, walang maiiwan sa mundo. Because I will pray for you,
you're not attending church, Lord, kunin mo lang ang buhay niya. And if God will answer my prayer, lahat kayo mawawala dito. Right? But God is merciful. That's a good thing. We praise God for that. Amen? Number 3, practical truths is that we should to respond to the rejection into compassion as Jesus did. Yun ang respond dapat natin. I know lahat tayo nare-reject. Not just only, we are not talking about in the gospel only, but in another terms, like he already mentioned, you are rejecting the company that you want to apply for, correct? Or you are reject for the one you want to court for. Na-reject yung pag-ibig mo. Na-busted ka. Right? Ano mo ba? Na-reject yung yung credit card mo kasi wala naman yung credit card mo, nag-bounce. Yung check pala yung nag-bounce. Okay? So there's, masakit yun, di ba? But the response should be compassion. Especially to those people. I praise God for us, you know. We are all sinners. His compassion fail not. His compassions fail not. Thank you very much, Brother Benji, and please let's pray and let's continue our. Si Sister Lawrence ba darating? Hi, Sister Lawrence. Ayan ka na pala. Okay, before we proceed, let's bow down our heads. Let's go to God in prayer. Father God in heaven, salamat po, Panginoon, for giving us this opportunity that remind us of the life of Jesus Christ, how He loved us, how He suffered for us. Even though many of His fellow Jews, the people of the world reject Him as the Messiah. But we praise you, Father, for your compassion to us, your love to us. Hindi nag-fail. Salamat, Panginoon, sapagkat bago pa kami ipanganak, you planned for our salvation. We thank you, Father, for the promise of eternal life that only will found to the Lord Jesus Christ. Lord, we pray that open our hearts for our blindness to the truth that is in the gospel. We pray, Father, that may you bestow the mercy upon us for those who sitting here. If you don't really assure that when you die right now, your soul go to hell or go to heaven, then right now you can decide of yourself. Just believe in your heart that the Lord Jesus that He died and rose up again on the third day, thou shalt be saved. If you have that prayer in your hearts, then your soul will go to heaven. Salamat po, Panginoon. Bless our visitors, our brethren, and as we continue this fellowship, Father, we ask once again
for your leadings and guidance to us. In Christ Jesus I pray. Amen. Alright, siguro bago tayo mag-proceed, may I invite Ma'am Catherine to please come forward together with Sister Maricon and Sister Virgie. Let's have a picture para magkaroon kami ng remembrance sa'yo, Sister Virgie. And later on, we will continue and